So, maaaring itong video na ito na yung ending sa series about Adobe After Effects versus Nyok. Then, disclaimer lang, di porket ang tinapi ko sa video is tungkol sa mga software na gamit sa Hollywood movie, is i-consider na ninyo na sasabihin ninyo na nagpakilala daw ako na isa daw akong magaling na VFX artist kasi itinuro ko daw kung ano yung mga software na gamit sa Hollywood movie. So kung sino mang magsabi-sabi ng ganyan na i-consider na ganyan, so tanga lang yung magsabi-sabi ng ganyan, no? Bobo, ganon. So klaruhin ko lang, disclaimer lang na hindi ko po sinabi na magaling ako na VFX artist. Disclaimer lang, hindi ko yan sinabi. Klaruhin ko lang. Din ang tanong dyan kung VFX artist ba ako o hindi is no comment na ako dyan. Basta ang layunin ko lang dito sa video na ito is makatulong para malaman ng iba kung ano ba talaga ang gamit na software sa Hollywood movie. Okay, right? So dito sa video na ito, banggitin ko lang yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie doon sa ibang bansa. Actually, nabanggit ko na yan sa nakaraang video ko, pero kulang ang paliwanag ko doon kasi hindi ko nabanggit doon yung iba pang mga importanteng software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Then dito sa video na ito is babanggitin ko na yun na mga software. So take note lang, itanim sa utak ninyo na ang topic na gusto kong pag-usapan natin ngayon is kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Ganon. Kaya huwag ninyong gawing international ang ibig sabihin ko na kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng movie sa buong mundo. So huwag ninyong gawin na ganyan yung ibig sabihin ko. Kasi ang ibig sabihin ko lang kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Ganon. Hindi international ang ibig sabihin ko sa pinupunto ko sa mga video ko. Okay, right, so magsimula na ako. Banggitin ko na yung lahat ng mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. So ang ginagamit na 3D program sa Hollywood movie sa paggawa ng 3D sa movie or CG is Houdini na 3D program at Autodesk Maya na 3D program. So yung Houdini, ginagamit siya for 3D simulation effects. So doon gawin sa Houdini yung paggawa ng fire, explosion, smoke, dust, water, destruction, demolition, magic effects at iba pang klaseng effects. Then take note lang, sa movie din gumagamit sila ng special effects. So ano ba yung special effects? Yung mga totoong apoy, totoong smoke, totoong sumabog. Kasi habang sinuting yung movie, habang nag-acting yung mga actor or actress sa movies, may sumabog sa paligid nila. Ganon. So yan yung tinatawag na special effects. Din take note lang, ang ginagamit sa Hollywood movie ay hindi lang special effects. Combination yan sa mga 2D element na mabibili natin sa iba't ibang website katulad ng actionvfx.com na website. So pwede ka makabili dito ng 2D element or tinatawag din na stock footage na mga fire, smoke, blood, dust at iba pa. Then combination din siya sa 3D simulation effects. Ganon. Nagawa ng Houdini na software na mga apoy, water, ganon. Combination yan. So karamihan sa mga Hollywood movie, yung paggawa dyan is combination talaga sa tatlong klase na special effects at 2D element at 3D simulation effects na gawa ng Houdini na software. Then kung sino yung mga tao na magsabi-sabi na sa lahat ng movie sa Hollywood is special effects lang ang ginagamit, 2D element na wala daw ginagamit na 3D simulation effects na gawa ng Houdini na software. So kung sino man magsabi-sabi ng ganyan is bobo lang yung magsabi ng ganyan. Then kung sinong maniwala sa kanya is bobo din katulad niya, ganon. Pero mayroon talagang movie na ang gamit lang special effects at mga 2D elements or tinatawag din na stock footage. Pero hindi lahat ng movie ay ganyan. So mangyayari lang yan ng ganyan sa mga low budget movie. Pero karamihan sa mga big budget Hollywood movie is combination talaga yan sa tatlo. Special effects, 2D element, and 3D simulation effects na gawa ng Houdini na software. Ganon. Then nice ko lang klaruhin itong pinakita ko nga Houdini. So dito ang sunod sa I ganito. So ito is logo to sa Houdini, itong kasunod sa I. So in-explain ko ito kasi baka mayroong bobo na tao na isipin niya na itong logo sa Houdini is
O daw ang ibig sabihin dyan, karugtong daw yan sa I. So kung sinong mang mag-iisip ng ganyan ay mali yan. So nais ko lang klaruhin na ang spelling lang sa Udemy is 7 lang yan kalitra. It's O-U-D-I-N-I. So yan lang yung spelling sa Udemy. So in-explain ko to, baka may bobo nga mamaling akala, no? Kasi hindi naman lahat ng tao is matalino. May bobo din, ganun. So anyway, dito naman tayo sa Autodesk Maya na software. So sa Autodesk Maya nga 3D program, dyan gawin yung paggawa ng 3D modeling, animation and rigging. Din ang pwedeng pamalit sa Udemy nga 3D program at Autodesk Maya na 3D program, kasi magdepende yan sa sitwasyon. Kung hindi nagkasundo sa budget, hindi nagkasundo sa bayad, then walang available na artist na gumagamit ng Autodesk Maya na software at Udemy na software, then kailangan gawin na yung VFX shot na yon, kaya gagamit na lang ng ibang 3D program. So, ang pwedeng ipamalit sa Udemy na 3D program at Autodesk Maya na 3D program is Blender na software na 3D program, or Cinema 4D na software na 3D program, or Autodesk 3D Map na software na 3D program, or Lightwave na software na 3D program. Then ang ginagamit sa Hollywood movie para sa paggawa ng concept art, para ma-visualize ng mga VFX artists kung ano yung dapat gawin nila na VFX sa movie. So ang ginagamit na software sa Hollywood movie para sa paggawa ng concept art is Adobe Photoshop na software or Adobe Illustrator na software. So dyan sa Adobe Photoshop, do-drawing dyan yung concept na mangyayari sa movie para ma-visualize nila sa mga VFX artists kung ano yung dapat nilang gawin. So kailangan may concept art talaga na makikita. Ganun. Para hindi lang sila mag-i-imagine. Ganun. So yung concept art na tinutukoy ko is mahintulad ko siya sa manga sa anime. Ganun. Din ang ginagamit na software sa Hollywood movie para sa paggawa ng sculpting sa 3D model is GBrush na software. Din ang ginagamit na texturing software sa Hollywood movie para sa pag-texture sa 3D model is Mari na software, or Adobe Substance 3D printer na texturing software, or Autodesk Moodbox na texturing software. Then take note lang, kapag gumagamit ka ng texturing software like Mari or Adobe Substance 3D printer or Autodesk Moodbox, is kailangan is paparisan mo siya ng Adobe Photoshop. Ganon. So kaya yung Adobe Photoshop is ginagamit siya for texturing para sa 3D model. Then ang ginagamit sa Hollywood movie na render engine na software is Renderman or Very. So yung Renderman or Very is plug-in yan sa mga 3D program. So ang purpose dyan is siya yung magbigay ng realistic look sa ginawa na 3D or CGI sa 3D program. Anon. Kaya't malaking tulong yung Renderman or Very na plug-in sa 3D program para maging realistic tingnan yung ginawa na 3D. Ganon. Din ang ginagamit na software sa Hollywood movie para sa motion tracking or camera tracking is 3D Equalizer na software, or VFTrack na software, or Cintai na software. Din ang ginagamit sa Hollywood movie para sa paggawa ng rotoscoping is Mocha na software or Silhouette na software. Din ang ginagamit sa Hollywood movie na compositing software is Nuke na software para sa paggawa ng high-end VFX compositing. Din ang pwedeng ipamalit sa Nuke na software kasi magdepende yan sa sitwasyon. Kung hindi nakasundo sa presyo sa bayad and walang available na artist gamit ang Nuke na software, din kailangan gawin na yung VFX shot na yun, kaya mapilitan na gumamit na lang ng ibang compositing software. So ang pwedeng ipamalit sa Nuke na software is Autodesk Flame na compositing software, or Fusion na compositing software na ang pangalan niya na ngayon is DaVinci Resolve. Kasi yung DaVinci Resolve na video editing software at Fusion na compositing software is pinag-isa na. Naging 2-in-1 na siya.
So yan yung pagbabago na nangyari. Kasi noon, dalawang software yan. Magkaiba yung software na DaVinci Resolve na video editing software. Then magkaiba din yung software na Fusion na compositing software. Then ngayon, iisang software na lang sila kasi pinag-isa na sila. Naging 2-in-1 na siya. Then ang ginamit na lang na logo is yung logo sa DaVinci Resolve. Pero naging 2-in-1 na siya. Meron na siyang video editing yung DaVinci Resolve. Then mayroon na siyang compositing yung Fusion na software. Kasi yung Fusion na software is nandun na sa loob ng DaVinci Resolve na software. Ganon. So panoorin lang ninyo yung video ko sa part 29 kasi pinaliwanag ko doon ng detalye yan. So ilagay ko lang sa comment or sa description sa video ko na ito yung video sa part 29. Then meron pang pwedeng ipamalit sa Nyok na software. Pwedeng ipamalit sa Nyok na software is Adobe After Effects na compositing software. Then ang ginagamit sa Hollywood movie para sa paggawa ng motion graphics is Adobe After Effects. Then ang ginagamit sa mga low budget Hollywood movie na compositing software sa mga movie nila na simple lang yung VFX at konti lang yung mga VFX sa movie is ang ginagamit dyan na compositing software is Adobe After Effects na software. Kasi yung Adobe After Effects na software is pang low budget talaga yan sa Hollywood movie na para sa movie na simple lang yung VFX at konti lang yung VFX sa movie. Ganon. Pero yung Nyok na software is para yan sa mga big budget Hollywood movie na mayroong mahirap na VFX at marami yung VFX sa movie. Ganon. So yung Adobe After Effects, ginagamit siya sa Hollywood as a VFX compositing sa mga VFX shot na simple lang na konti lang yung files na kailangan na i-compositing. Kasi yung Adobe After Effects kasi layer based system yan. Kapag marami ng files na i-compositing sa Adobe After Effects ay hindi na handy flexible mag-compositing doon sa Adobe After Effects kapag marami ng files na i-compositing kasi layer based system siya. Pero pwede naman talaga mag-compositing sa Adobe After Effects na marami ng files na i-compositing. Kaso lang mayroong posibilidad na pangit ang resulta at may mali kasi hindi siya handy flexible gamitin sa marami ng files na i-compositing kasi layer based system siya. Yung Adobe After Effects na compositing software na hindi siya katulad sa Nyok na compositing software na node based system na kahit pa gano'ng karami yung files na i-compositing dyan, na kahit mahirap pa ang i-compositing dyan, is handy at flexible lang yan gawin doon sa Nyok na software. Ganon. Kasi ang Nyok na software na design yan for high-end VFX compositing na marami ng files na i-compositing. Kaya't yung Adobe After Effects ginagamit lang sa Hollywood for motion graphic na gawa at sa mga simple VFX compositing na gawa. Ganon. Pero hindi siya ginagamit for main high-end VFX compositing. Ganon. Na marami ng files na i-compositing. Ganon. Pero pwede i-combine yung Adobe After Effects na software at Nyok na software. Pwede siya i-combine para sa paggawa ng VFX. Pero mangyayari yung final VFX compositing is doon talaga sa Nyok na software. Ganon. Then take note lang, mas mahal yung singil sa mga artist na gumagamit ng Nyok na software kaysa mga artist na gumagamit ng Adobe After Effects na software or Fusion na software. Kasi syempre yung Nyok na software, mas mahal siya at mas magaling yung Nyok na software for compositing. Ganon. Pero magdepende din yan sa artist. Ganon. So bago i-approve yung deal, kailangan tingnan mo na yung tao na artist kung kilala ba siya na magaling gumagamit ng Nyok na software. Ganon. Kasi magdepende din yan sa tao na artist. Hindi lang yan nagbabase sa software. Ganon. So anyway, ipakita ko sa inyo yung mga YouTube channel na gumagamit ng Nyok na software. Then yung ibang YouTube channel nito is dalawa yung ginagamit nilang compositing software. Na gumagamit sila ng Adobe After Effects na compositing software at gumagamit din sila ng Nyok na compositing software. Ganon. So ito nga YouTube channel, gumagamit to ng Nyok na software na ang pangalan Eric Dos VFX. Anong pag-pronounce yan? Correct me if I'm wrong. So yung mga video na VFX na gawa sa YouTube channel na ito na ang pangalan Eric Dos VFX is pang Hollywood na yung dating niya. Na ang ginagamit niya nga compositing software is Nyok na software. Pero may isang video siya dito na medyo pangit ang pagkagawa. So ito yung na video. So pangit yung pagkagawa dito. Pero sa ibang video niya is pang realistic na talaga yung dating pang Hollywood na. Ganon. Then dito sa short video niya, marami siyang gawa dito ng mga VFX na talagang sasabi natin na pang Hollywood na. Pwede na mahintulad sa Hollywood na gawa. Ganon.
So anyway, punta tayo sa ibang YouTube channel. So ito na YouTube channel na pangalan Marie Kalibik. Anong pag-pronounce yan? Correct me if I'm wrong. So gumagamit ito ng Nyok na software. Kaso lang dalawa lang yung video niya dito. Pero marami siyang video sa short video niya. So anyway, punta pa tayo sa ibang YouTube channel. So ito na YouTube channel na pangalan Hugus Days is gumagamit ito ng Nyok na software. So ito na YouTube channel na pangalan Compositing Academy is gumagamit ito ng Nyok na software. Din ang gawa na BPix sa YouTube channel na ito is pang Hollywood na siya. Din ang may-ari sa YouTube channel na ito ng pangalan Compositing Academy. So nagbibigay siya ng free tutorial sa Nyok dito sa YouTube channel niya. Then nagbibinta din siya ng mga courses sa Nyok na ginawa niya na doon mabibili sa website niya. Na yung trailer na video or advertising na video sa mga courses na ginawa niya sa Nyok na software is makikita sa video sa YouTube channel niya ng pangalan Compositing Academy. Ganon. So anyway, punta pa tayo sa ibang YouTube channel. So ito na YouTube channel na pangalan Rebelway is gumagamit ito ng Nyok na software. So yung mga video na upload nila sa YouTube channel na Rebelway, yung Udemy na 3D software o 3D program is pinarisan nila ng compositing software na Nyok na software. Din ang gawa na BPix sa YouTube channel na ito is pang Hollywood na siya. Din ang may-ari sa YouTube channel na ito ng pangalan Rebelway. So nagbibigay sila ng free tutorial sa Nyok dito sa YouTube channel nila. Then nagbibinta din sila ng Nyok courses na ginagawa nila na mabibili doon sa website nila na ang pangalan rebelway.net. Na yung trailer na video or advertising na video sa mga courses na ginawa nila sa Nyok na software is makikita dito sa YouTube channel nila na ang pangalan Rebelway. Ganon. So anyway, punta pa tayo sa ibang YouTube channel. So ito na YouTube channel na pangalan BPix Central. So gumagamit to ng Nyok na software. Pero yung tutorial niya dito sa YouTube channel niya tungkol sa Nyok na software ay konti lang. Pero meron to siyang ginawa na mga courses sa Nyok na software na mabibili doon sa website niya. So anyway, punta pa tayo sa ibang YouTube channel. So ito na YouTube channel na ang pangalan Alpi Baughan. Ewan ko kung anong pag-pronounce yan. Correct me if I'm wrong. So ito na YouTube channel ay gumagamit ito ng Nyok na software. Then ang gawa nito na mga BPix gamit ang Nyok na software ay maganda din. Katulad dito sa isang video niya nagawa siya ng Iron Man effect. So ito. At may mga video pa siya dito na maganda yung pagkagawa. Pang Hollywood na yung dating. Ganon. So anyway, punta pa tayo doon sa ibang YouTube channel. So ito na YouTube channel ng pangalan Itor Ichibitsi. Iwan ko anong pag-pronounce yan. Correct me if I'm wrong. So ito na YouTube channel ay gumagamit ito ng Nyok na software. Then ang gawa nito ni Itor Ichibitsi is pang Hollywood na. Then dito sa YouTube channel niya, meron siyang ginawa na free tutorial sa Nyok. Then meron din siyang ginagawa na mga courses sa Nyok na software na mabibili yon na courses sa website niya. Then yung trailer or advertise sa mga courses na ginawa niya tungkol sa Nyok na software is makikita dito sa YouTube channel niya. Ganon. So anyway, punta pa tayo sa ibang YouTube channel. So ito na YouTube channel ng pangalan Action BPix is gumagamit ito ng Nyok na software. Pero hindi lang Nyok na software ang tinuturo nila dito. So kung ano yung mga popular na mga compositing software, tinuturo nila dito. Katulad ng Adobe After Effects, tinuturo din nila dito yung Adobe After Effects. Katulad ng Fusion na software na sa ngayon ang pangalan na sa Fusion is DaVinci Resolve kasi yung DaVinci Resolve at Fusion ay pinag-isa na. So yan na compositing software ay tinuturo din yan dito. So anumang mga popular na compositing software ay tinuturo dito sa Action BPix na YouTube channel. So anyway, punta pa tayo sa ibang YouTube channel. So ito na YouTube channel ng pangalan BPix World is gumagamit ito ng Nyok na software. Pero ito na YouTube channel na ito is dalawa yung compositing software na gamit niya. Kasi gumagamit siya ng Adobe After Effects na compositing software, then gumagamit din siya ng Nyok na software na compositing software. Ganon. So anyway, punta pa tayo sa ibang YouTube channel. So itong YouTube channel na ito na pangalan BPix Showdown ay gumagamit ito ng Nyok na software. So ang gawa na BPix sa YouTube channel na ito na pangalan BPix Showdown is pang Hollywood na. So dito sa video na ito lang yung mga YouTube channel na ipakita ko. Pero kung i-research niyo sa YouTube, marami talagang YouTube channel na gumagamit ng Nyok na software. Then ngayon, ang tanong, ano ba ang compositing software na gamit ko? Then ang sagot ko dyan
Ang compositing software na gamit ko is dalawa. Kasi gumagamit ako ng Adobe After Effects na compositing software at gumagamit ako ng Nuke na compositing software. Kaya't alam ko kung ano yung katangian sa dalawang software na yan. Then, una kong natutunan yung Adobe After Effects. Then, next kong natutunan yung Nuke na software. Then, nung inaral ko na yung Nuke na software, never ko na in-stop yung pag-aaral ko sa Adobe After Effects. Silbi yung dalawang software na yan, Adobe After Effects at Nuke, ay talagang inaral ko siya ng mabuti noon. Ganon. Then, take note lang, hindi po ako master sa Adobe After Effects na software at hindi po ako master sa Nuke na software. Isa lang po akong pipitsugin na gumagamit ng Adobe After Effects na software at Nuke na software. Laruhin ko lang. At saka, ang layunin ko sa mga video ko na ito ay hindi yung ipagyabang ko na marunong ako gumamit sa mga software na yan. Kasi ang layunin ko dito sa mga video ko kung bakit ko to ginawa para makatulong sa ibang tao para malaman nila kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie doon sa ibang bansa. Din ngayon, ang tanong dyan, binili ko ba yung Adobe After Effects na software at Nuke na software? Ang sagot dyan ay hindi. Hindi ko binili yung Adobe After Effects na software at Nuke na software. Kasi pirata lang yung software na gamit ko. So, dinunload ko lang siya sa torrent. Yung crack version sa Adobe After Effects na software at Nuke na software. Anon. So, ginawa ko yan kasi wala akong pera pang bili dyan. Pero soon, kung magkapira na ako, so, bibilhin ko talaga yan. Yan ang mga software bilang suporta sa kanila. Anon. So, anyway, punta na tayo dito sa kung ano yung video editing software na gamit sa paggawa ng mga big budget Hollywood movie doon sa ibang bansa. Din ang ginagamit na video editing na software sa Hollywood movie is Avid Media Composer. Din ang pwedeng ipamalit sa Avid Media Composer na video editing software kasi magdepende yan sa sitwasyon. Kung hindi nakaintindi sa presyo na bayad or walang available na artist, gamit ang software na Avid Media Composer. So kaya napilitan na gumamit na lang ng ibang video editing software. So ang pwedeng ipamalit sa Avid Media Composer na video editing software is Adobe Premiere Pro or DaVinci Resolve. Kasi yung DaVinci Resolve ay 2-in-1 yan. Meron yung video editing at meron siyang compositing. Then ang pwede ding pamalit is Apple Final Cut Pro. No. Then take note lang, ang purpose sa video editing software is dugtong-dugtong niya doon lahat ng VFX sequence, lagyan niya ng sounds. So lahat ng eksena sa movie is nandun nakadugtong sa video editing software. So yung video editing software is doon magaganap yung final render. So kapag i-render na yon sa video editing software is yan na yung full movie na ready to release na sa sinihan. Ganon. Then take note lang, karamihan sa mga big budget Hollywood movies, Avid Media Composer talaga ang ginagamit dyan na video editing software. Pero may ilang movie sa mga big budget Hollywood movie na Adobe Premiere Pro ang ginagamit na video editing software. Pero bihira lang yan nangyari kasi yung Adobe Premiere Pro is karamihan ginagamit siya sa mga low budget movie. Ganon. Then may mga ilang movie din sa Hollywood na ginagamit na video editing software is Apple Final Cut Pro. Then may ilang movie din sa Hollywood na ang ginagamit na video editing software is DaVinci Resolve. Pero halos lahat ng movie sa Hollywood, lalong-lalo na sa mga big budget Hollywood movie, is ang ginagamit talaga dyan na video editing software is Avid Media Composer. Kanon, take note lang. So by the way, ito yung YouTube channel sa Avid Media Composer na software. So ito yung link sa YouTube channel nila. So pwede ninyo i-type niyo ito, youtube.com/@avid. Yan. Then pag i-click ko dyan, lalabas yung karugtong niya. So kapag hindi gagana i-type yung youtube.com/@avid, so pwede ninyo isali i-type yung www. Kanon. Then kung hindi pa rin gagana pag i-type yung www.youtube.com/@avid, then ang gagawin ninyo, ito lahat ay i-type ninyo ito, kasali itong HTTPS. So enter ko. Yan. Then dito, ang subscriber sa Avid na YouTube channel, 158,000 subscriber. Then meron na silang video na 5.5k. So ibig sabihin, 5,000 mahigit yung video nga na-upload sa YouTube channel na ito. Then i-click natin yung videos. So ito yung mga videos nila.
So, hindi natin yan tingnan lahat. Dito tayo titingin sa short video nila. Kasi dito sa short video nila, maraming mga movie dito na pinakita yung timeline sa Avid Media Composer na software kung paano yon ginawa yon na mga movie na yon gamit ang Avid Media Composer na video editing software. Ganon. Katulad dito sa movie na Wicked ito. Kung tingnan ninyo itong short video na ito, so makikita ninyo na pinakita sa timeline sa Avid Media Composer na software kung paano ginawa yung movie na Wicked. Ganon. Then katulad dito sa video na ito sa movie na K-pop Demon Hunters. Then katulad din sa video na ito sa movie na ang title One Battle After Another. Then katulad din sa video na ito sa movie na ang title Weapons. So yan. Then katulad din sa video na ito sa movie na ang title Mission Impossible The Final Reckoning. So yan. Then katulad din sa video na ito sa movie na ang title Eeny Miny. So yan. Then katulad din sa video na ito na ang title Fantastic Four. So yan, so kung i-scroll ko to sa ibaba, marami tayong makikita dito na mga video tungkol sa mga movie sa Hollywood na ang gamit na video editing software, paano yon ginawa na movie is Avid Media Composer. Pero ang pinakita lang yung timeline sa Avid Media Composer na video editing software. Di ngayon kung sasabihin ninyo na hindi yan sapat na ebidensya para masabi na Avid Media Composer ang ginagamit sa movie na yan kasi pinakita lang yung timeline, ganon. Kasi dapat daw ang ipakita na video yung video na demonstrate kung paano ginawa yung movie na yon gamit ang Avid Media Composer. Then ngayon, meron akong ipakita ng mga video na demonstrate nila sa Avid Media Composer na software kung paano nila ginawa yung movie na yon sa Hollywood. So katulad sa video na ito na nakatitle Editing Wicked with Myron Christine ECE. Yan. So ito na video, naka-upload to sa Avid na YouTube channel. So, demonstrate nila dito kung paano ginawa yung Wicked na movie. So anyway, panoorin natin itong video na ito. Diretso na ako manood sa 9 seconds. Pero konti lang yung panoorin ko dito para hindi nahaba itong video na ito. So, play. I'm Myron Kirstein. I'm the editor of Wicked. And I'm here with Avid to peek behind the curtain for one of the scenes in Wicked, Defying Gravity. Then nice ko lang klaruhin. So itong Avid is pangalan to sa company, Avid. Then yung Avid na company, marami silang software. So yung Avid na company, mayroon silang software na Avid Media Composer na video editing software. Then mayroon din silang software na Avid Pro Tools, Nado software at iba pang software. So lahat ng mga software sa Avid na company ay ini-upload nila dito sa YouTube channel nila na ang pangalan Avid. Kaya't hindi lang tungkol sa Avid Media Composer ang ini-upload dito sa YouTube channel sa Avid na company. Ganon. So anyway, titingin pa tayo ng ibang video na demonstrate nila kung paano nila ginawa yung mga movie na yon gamit ang Avid Media Composer na video editing software. So katulad sa video na ito na ang nakatitle How They Edit Action Movie and Why It Matter. So ito na video, naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan The Rats Cut. Anong po-pronounce dyan? So ito na YouTube channel, meron na itong 22.5k subscriber. So dito sa video na ito, demonstrate dito kung paano ginawa yung movie na ang title Mission Impossible Fallout gamit ang Avid Media Composer na software. So i-play ko itong video na ito, cut ko lang to para hindi nahaba yung video. So play. Paramount Pictures have kindly given me permission to bring the entire Avid project and all the media. But by all means ask questions if you have any questions, and I'll talk you through the project and stuff. But it's, you know, it's a lot of media, and the project is gigantic. The timelines are pretty complex, you'll see. But I thought it'd be fun just to show you some of that stuff. It's all ultra high definition, so we did it all at DNX HRLB 2160p. When you're collaborating, it's easier. You can see the bins got quite big, but I will show you. I'm going to show you Reel 7, which is the kind of big third act climax, which is probably the most complex timeline, just for fun later. So dito sa video na ito,
sinasabi niya yung word na Avid. So ang ibig sabihin niya doon is Avid Media Composer. Yan ang patunay na Avid Media Composer ang tinutukoy niya nga software, kasi dito nga part makikita natin dito na ang inopen niya nga software is Avid Media Composer, kasi nakalagay dito sa itaas na ang pangalan sa software is Avid Media Composer. Din sa pag-download ko dito sa video na ito is 720p lang, low resolution, kaya't yung eye niya is para na siyang tingnan, ganon. Kasi maliit lang yung words tapos low resolution lang, kaya't nagkaganyan. So anyway, meron pa tayong panoorin na video. So itong video na ito na ang nakatitle Stranger Things VFX Editor Breakdown the Insane Editing Timeline a Season Final Episode. Na ito na video, naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Imagine.Films, na mayroon na itong 114,000 subscriber. So dito sa video na ito, dinemonstrate niya kung paano ginawa yung movie na ang title sa movie is Stranger Things gamit ang Avid Media Composer na video editing software. So anyway, panoorin natin itong video na ito. Then diretso na ako manood sa 2 minutes and 9 seconds. Then ikat-cut ko lang to para hindi na haba yung video. So play. All right, here we are at the office. Let's do this. The software we're going to be using today is Avid Media Composer. This is the industry standard software for editing. I've worked in the industry for 20 plus years. All right, before we get too into this, let's look at the setup. I always work with 3 monitors. I have 1, 2, 3. Sometimes I'll work with a 4th monitor, which would be a playback. So the left monitor that I use is for the Avid project, which you see here. If I open up a bin, in the middle, I have my editing timeline. Now, right now, it is in this full view, which looks kind of crazy, but I have my main timeline. So yan, so klarong-klaro dito sa video na ito, binanggit niya yung words na Avid Media Composer. Then sinabi din niya nga this is the industry standard for editing. Then nice ko lang klaruhin, di porkit sinabi niya nga industry standard is i-consider na ninyo na all countries ang ibig sabihin dyan sa sinasabi niya nga industry standard. So kung sino mang magsabi-sabi ng ganyan ay mali yan. Kasi ang ibig sabihin niya doon na industry standard, yung industry standard na video editing software sa Hollywood movie doon sa ibang bansa, hindi sa all country sa paggawa ng movie. Klaruhin ko lang para sa akin pag-intindi sa sinasabi niya. Kasi ang ibig sabihin naman sa industry standard ay hindi siya pwede i-consider na all countries na ang ibig sabihin diyan. Kasi maaari namang mangyari na sa lahat ng bansa ay iba-iba yung industry standard nilang software para sa paggawa ng movie. Ganon. So ang Avid Media Composer, industry standard lang yan sa paggawa ng Hollywood movie. Pero hindi yan sikat na software. Hindi yan katulad sa Adobe Premiere Pro na masyadong sikat. So kung paramihan ng user, kung ikumpara ang user sa Avid Media Composer sa user sa Adobe Premiere Pro, so napakarami talaga ng user sa Adobe Premiere Pro. Then konti lang yung user sa Avid Media Composer. So kung sasabihin natin na industry standard na video editing na ginagamit sa YouTube, sa social media, masasabi natin na Adobe Premiere Pro ang industry standard na video editing sa social media, sa YouTube. Ganon. Pero kung sasabihin natin industry standard sa paggawa ng Hollywood movie, lalo-lalo na sa mga big budget Hollywood movie, so Avid Media Composer talaga ang video editing software na industry standard sa paggawa ng mga big budget Hollywood movie. Ganon. Pero hindi ibig sabihin dyan na ang industry standard sa paggawa ng movie sa Hollywood is Avid Media Composer na video editing software is i-consider na ninyo na ang ibig sabihin dyan is lahat na ng movie sa Hollywood is Avid Media Composer na ang ginagamit na video editing software. So mali yan. Kasi may ilang mga movie din na big budget movie sa Hollywood movie na Adobe Premiere Pro ang ginagamit na video editing software sa paggawa sa movie na yon. Katulad sa Deadpool na movie, Adobe Premiere Pro ang ginagamit yan na video editing software. Kasi sa mga big budget Hollywood movie, ang top 1 choice nila na video editing software is Avid Media Composer. Din ang pwedeng pamalit sa Avid Media Composer is Adobe Premiere Pro. Kasi magdepende yan kung hindi nagkakasundo sa budget, sa presyo sa bayad. Ganon. So, depende yan sa sitwasyon. Din take note lang, yung Adobe Premiere Pro na video editing software at Avid Media Composer na video editing software is pareha kiniklaim nila na yung software nila is ginagamit sa paggawa ng Hollywood movie. Kaya't kung tingnan ninyo sa
YouTube channel na ang pangalan Adobe Creative Cloud. So yung YouTube channel na ang pangalan Adobe Creative Cloud, so lahat ng mga Adobe product ay ina-upload dyan sa YouTube channel na yan. So dyan sa YouTube channel na yan, may mga video dyan na kine-claim sa Adobe Premiere Pro na ginagamit yung Adobe Premiere Pro sa Hollywood movie. Then doon din sa Avid na YouTube channel, yung Avid na company, kine-claim din nila na yung software nila na Avid Media Composer is ginagamit sa Hollywood movie. So pareha lang sila, nag-claim na ginagamit yung software nila sa Hollywood movie. Pero para sa aking paniniwala, based my research, mas marami talagang mga big budget Hollywood movie na Avid Media Composer ang ginagamit. Then konti lang yung mga big budget Hollywood movie na Adobe Premiere Pro ang ginagamit na software. Ganon. Pero yung Adobe Premiere Pro, siya yung ginagamit na video editing software sa mga low budget movie, yung mga movie na hindi sikat na mga movie, yung mga movie na hindi kilala. Sa mga movie na simple lang yung VFX, kasi yung Adobe Premiere Pro, karamihan ginagamit siya sa low budget movie. Ganon. Pero kung all countries na ang babasihan natin, sa tingin ko, sa lahat ng countries, mas marami yung bansa na ang ginagamit na video editing software sa paggawa ng movie is Adobe Premiere Pro. Then, konti lang yung mga bansa na ang ginagamit na video editing software sa paggawa ng movie is Avid Media Composer. Ganon. Sa tingin ko, yung mga mahirap na bansa, ang ginagamit doon na video editing software is Adobe Premiere Pro. Then, yung mga mayayaman na bansa, ang ginagamit dyan na video editing software is Avid Media Composer. Ganon. So, by the way, ma-download natin yung Avid Media Composer na software sa website na avid.com. So punta lang tayo sa YouTube channel sa Avid na company. So ito yung na YouTube channel nila. So dito nakalagay dito sa YouTube channel nila mismo yung website sa Avid na dyan natin ma-download yung Avid Media Composer na software. So i-click lang natin yan. So yan. So dito, makikita natin dito, ito yung nakalagay avid.com. So pwede din i-type nyo ito avid.com. Yan. Then dito, i-click lang natin itong video and media. So dito, nakalagay dito, Media Composer. Ibig sabihin dyan, Avid Media Composer. Kasi ang company na may-ari sa Media Composer na software is Avid, kaya consider na ang tawag niya is Avid Media Composer. Ganon. So ito yung tinutukoy ko nga software na ginagamit sa mga big budget Hollywood movie as a video editing software na ma-download dito sa website na avid.com. Then yung tinutukoy ko nga do software na Pro Tools or Avid Pro Tools. So, dito din yan ma-download kasi Avid na company ang may-ari din dyan. So, i-click lang natin itong audio and music. So, dito, nakalagay dito, Pro Tools. So, ibig sabihin dyan, Avid Pro Tools. Kasi ang company na may-ari ng Pro Tools is Avid. Kaya pwede siyang tawagin na Avid Pro Tools. Ganon. Din soon, gagawa ako ng series about sa Avid Media Composer na software. So, ang i-title ko dyan, Avid Media Composer. Legit ba na ginagamit sa Hollywood movie? Real or fake? Siguro ganyan yung i-title ko. So, siyempre, series yan. Maraming part yan. So, ang gagawin ko, lahat ng ebidensya patunay na legit yung Avid Media Composer na ginagamit sa mga big budget Hollywood movie as a video editing software is ipakita ko yan sa series na yan. Ganon. So ito nga video is series to sa Adobe After Effects versus nyo. So sa Avid Media Composer naman ang pag-usapan ko. So yan. Then ngayon ang tanong, ano ba ang video editing software na gamit ko? Then ang sagot ko dyan is ang gamit ko na video editing software is Adobe Premiere Pro. Ang gamit ko na video editing software. Then yung Avid Media Composer, try ko siyang dinownload sa torrent, yung pirata lang. So sinubukan ko lang gamitin yung Avid Media Composer kung ano ba talaga yung Avid Media Composer na software. Pero hindi ko na siya inaral ng mabuti kasi wala akong balak na gamitin yung Avid Media Composer as a video editing software. Kasi magdepende kasi yan sa goal natin. Ganon. So kung ikaw, ang balak mo lang is mag-upload ng mga video sa YouTube as a vlogger, so ang advice ko sa iyo, mas mabuti na ang gamitin mo is Adobe Premiere Pro. Ganon. Kasi yung Adobe Premiere Pro, mas marami yung tutorial sa YouTube, then hindi siya mahirap gamitin. Hindi katulad sa Avid Media Composer na konti lang yung tutorial sa YouTube, then mas mahirap siya gamitin kaysa Adobe Premiere Pro. Pero kapag ma-master mo na yan, talagang
flexible na yan gamitin. Is handy na yan gamitin yung Avid Media Composer kapag ma-master mo na siya. Ganon. So mahirap lang yan sa simula. Then kung ikaw may balak ka na maging video editor sa industry sa Pilipinas, sa paggawa ng movie dito sa Pilipinas, ang advice ko sa iyo, ang gamitin mo na video editing software is Adobe Premiere Pro. Ganon. Kasi kung Avid Media Composer ang gamitin mo na video editing software, then gusto ka magtrabaho sa industry sa Pilipinas sa paggawa ng movie, is out of place ka talaga. Kasi karamihan dito sa Pilipinas, ang paggawa ng movie is ang gamit na video editing software is Adobe Premiere Pro. Ganon. Then kung ang goal mo is gusto mong maging editor sa mga big budget Hollywood movie doon sa ibang bansa, isang advice ko sa iyo, ang gamitin mo is Avid Media Composer. Kasi ang Avid Media Composer, na-design yan for collaboration software. So yung Avid Media Composer, meron siyang magandang tools for collaboration sa iba't ibang software. Kasi sa paggawa ng big budget Hollywood movie, marami ng software na gagamitin dyan. Ganon. Kaya't maganda talaga gamitin yung Avid Media Composer for collaboration software. Ganon. So yan yung advice ko. So may dahilan ako bakit pinili ko yung Adobe Premiere Pro na yan yung gamitin ko nga video editing software. Kahit nalalaman ko na ang Avid Media Composer ang ginagamit na video editing software sa paggawa ng mga big budget Hollywood movie. Kahit nalalaman ko yan, pinili ko pa rin gamitin yung Adobe Premiere Pro na video editing software. Kasi magdepende yan sa suitasyon. Ganon. Kasi yung Avid Media Composer at Adobe Premiere Pro is parehas lang yan video editing software. So halos kapareha lang yan sila. So dyan lang sila nagkatalo about sa tool or setting sa collaboration sa ibang software. Kasi mas flexible, handy gamitin yung Avid Media Composer about sa collaboration sa ibang software. Ganon. Hindi katulad sa Adobe Premiere Pro. So dyan lang sila nagkatalo. Ganon. So take note lang ha, di porkit sinabi ko na marunong akong gumamit ng Adobe Premiere Pro na video editing software is i-consider na ninyo na nagpakilala ako na isa akong magaling na gumagamit ng Adobe Premiere Pro. So take note lang, hindi ko sinabi na master ako sa Adobe Premiere Pro. Hindi ko sinabi na magaling ako sa Adobe Premiere Pro na video editing software. Kasi isa lang akong pipitsogin na gumagamit ng Adobe Premiere Pro na video editing software. So take note lang. Hindi nang ginagamit na do software sa Hollywood movie is Pro Tools or Avid Pro Tools. Then ang pwedeng ipamalit sa do software na Avid Pro Tools kasi magdepende yan sa sitwasyon kung hindi nakasundo sa bayad or walang available na artist gamit ang Avid Pro Tools na do software. So ang pwedeng ipamalit sa Avid Pro Tools is FL Studio na do software or Logic Pro na do software or Ableton Live na do software or Studio One na do software. Then take note lang, ang purpose sa do software is siya yung mag-record, mag-mix sa music para sa movie or siya yung mag-record or mag-mix ng sound effects para sa movie. Ganon. So yung music na gawa sa do software para gawing background music sa movie is ipasok yun sa video editing software. Then yung sound effect na gawa sa do software is ipasok yun sa video editing software. Kasi yan yung ilagay na sound sa video sa movie. Ganon. So yan lahat yung mga software na ginagamit para mabuo yung movie sa Hollywood. Then ngayon, i-explain ko sa inyo kung ano yung mangyayari na process dyan. Example, mayroong VFX shot na yung tao mag-transform sa robot. Din yung ulo niyang robot, mayroong makita doon ng mga motion graphics na infographic or it's UD effects or hologram. Then pagkatapos doon, yung kamay niya sa robot naglikha ng power. Then paglikha niya ng power, tinamaan yung building, sumabog yung building, tapos may apoy. So ganyan yung mangyayari sa VFX shot. Para magawa yan na VFX shot, ganito yung mangyayari dyan na process or tinatawag na workflow or tinatawag na VFX pipeline. So siyempre, yung tao nga nag-transform na robot, sa original dyan is mayroon niyang naka-background na green screen or blue screen sa tao na karakter sa movie. So yun na video, ipasok yun sa inyo. Then ganito na yung mangyayari dyan.
Yung eksena nga yung tao nag-transform sa robot, 3D animation na yan or rigging. So gagawin yan sa Autodesk Maya, software yung tao mag-transform sa robot. Then yung motion graphics na infographic o holographics or HUD effects na lumalabas doon sa ulo ng robot, gagawin yun sa Adobe After Effects na software. Din yung lumabas na power sa kamay ng robot, tapos natamaan ng power yung building, din yung building sumabog, tapos may apoy na lumalabas. Din gagawin yan doon sa Houdini na software. Din ang mangyari dyan, yung gawa sa Adobe After Effects na motion graphics na infographic or HUD effects or holographic, i-render yon, tapos i-transfer doon sa Nyok, i-import doon sa Nyok, ipapasok doon sa Nyok. Then yung gawa sa Autodesk Maya nga mag-transform sa robot, i-render yon sa Autodesk Maya, then ipasok yon sa Nyok. Then yung gawa sa Houdini nga yung power sa kamay lumabas, then sumabog yung building, tapos may apoy. So yung gawa na yan sa Houdini, i-render yan, tapos ipasok sa Nyok. Then doon sa Nyok na software, lahat ng file na pinasok, in-import sa Nyok, ang gagawin doon is i-compositing yun lahat ng files. So yung live action shot sa tao, sa karakter sa movie na mayroong nakalagay na green screen o blue screen sa likod ng tao, so doon sa Nyok is i-keying yun, tatanggalin yung green screen or blue screen na naka-background sa likod ng tao, tanggalin yun, din palitan ng background. Then pagkatapos nyan, yung render sa Autodesk Maya nga 3D nga mag-transform sa robot, ilagay doon sa katawan ng tao para yung tao magmukha na nag-transform sa robot. Then yung render na galing sa Adobe After Effects na motion graphics na infographics or holographic or HUD effects. So yung nagawa na yun, ipatong yun, ilagay yun sa mukha ng robot. Then pagkatapos dyan, yung render galing sa Houdini na gawa na may lalabas na power sa kamay, then natamaan yung building, sumabog yung building, tapos may apoy na lalabas. So i-plus yun doon sa eksena na yun. So i-composite yun lahat sa Nyok, lahat ng element. So ibig sabihin, nandun sa Nyok yung final VFX compositing. Ibig sabihin, doon sa Nyok na software na compositing software, doon gaganapin yung adjustment, yung mga manipulation, paano gawin na mas realistic tingnan yung VFX shot na yun. Para kung i-render na yung VFX shot na yun, is mas realistic tingnan kasi mas in-adjust at minapulit doon sa Nyok na compositing software. So ganun yung pamaraan dyan. So din pagkatapos gagawin sa Nyok yung final VFX compositing, yung VFX shot na kinupositing sa Nyok, so i-render yun. Pagkatapos i-render yung VFX shot na yun, ipasok yun sa video editing software like Avid Media Composer. Then doon sa Avid Media Composer, yung mga video is lagyan ng sound effects or music. Then gagamit din ng Avid Pro Tools kasi doon sa Avid Pro Tools, doon mag-record ng sound effects or doon mag-record ng music na kailangan sa movie or doon mag-remix ng sound effect or music na kailangan doon sa movie. Na yung record or mix na sound effects or music doon sa Pro Tools, ipapasok pa doon sa Avid Media Composer na video editing software para yung mga video doon na dinugtong doon sa Avid Media Composer, lagyan yun ng sound effect or music. So ganyan ang process dyan. Din yung VFX shot sa movie, marami yan. Example sa buong movie, meron siyang 400 VFX shot. Yung tinatawag na 400 VFX shot, ganito yan. Example, may eksena nga yung sasakyan sumabog tapos natamaan yung tao. So isa yan na VFX shot. Then yung pangalawang VFX shot, example, yung tao nag-transform sa robot tapos yung train na hindi na huminto, hinarangan niya, ganon. Then yung pangatlong VFX shot, example, yung water, may lalabas na creature, ganon, nakalaban sa robot. So marami yung VFX shot. Then maraming tao na Nyok artist or compositor artist na may gawa doon sa buong VFX shot. Silbihin natin lahat. So ganito yung mangyari. So example, mayroong 400 VFX shot. Yun na 400 na VFX shot. So dadaan pa yun sa Nyok na software. Hati-hatian nila yun sa lahat ng compositor artist. Then pagkatapos yun, i-compositing lahat ng VFX shot. So ipapasok yun sa video editing software like Avid Media Composer. So doon na idugtong lahat ng VFX shot at lagyan ng sound effect or music. Then yung iba, yung hindi VFX shot, yung simple lang yung tao magsalita
tapos transition sa ibang eksena, makita yung ibang tao. So yan is hindi na yan kailangan doon sa Nyok gawin kasi simple naman yan, hindi na basic shot. So pwede na doon gawin sa video editing software like Avid Media Composer, ganon. So yung mga basic shot lang yung kailangan dadaan pa sa Nyok kasi doon gagawin yung basic compositing. Tapos i-render sa Nyok, tapos ipasok doon sa video editing software like Avid Media Composer, then lagyan ng sound. So sa video editing software like Avid Media Composer, doon magaganap yung final render. Pag i-render yun, yan na yung buong movie. Final na yun. Kasi nandun na lahat yung basic shot, dinugtong-dugtong, nilagyan ng sounds. Din take note lang, ang nagtatrabaho sa movie ay maraming tao yan. Iba't ibang department yan, iba't ibang team. Ganon. Na ibang mga tao yung team sa department na na-assign sa paggawa ng motion graphics na gamit ang Adobe After Effects na software. Then iba din yung mga tao sa team sa department na na-assign sa paggawa ng 3D animation, rigging and animation or 3D modeling gamit ang Autodesk Maya na software. Then iba din yung mga tao sa team sa department na na-assign sa paggawa ng 3D simulation effect like destruction effect, demolition effects, water, fire, explosion, smoke, magic effect at iba pang klaseng effect na ginagawa yan gamit ang Udemy na software. Then iba din yung mga tao sa team sa department na na-assign for compositing na gamit ang Nyok na software. Then iba din yung mga tao sa team sa department na na-assign for video editing gamit ang Avid Media Composer na video editing software. Then iba din yung mga tao sa team sa department na na-assign sa pag-record ng sound effect at music gamit ang Avid Pro Tools na DAW software. So sa paggawa ng movie is maraming tao ang nagtatrabaho dyan, iba't ibang department, iba't ibang team para ma-organize siya at mapabilis yung paggawa sa basic shot kasi sa iba't ibang department is sabay nila gagawin yung VFX, ganon. Kasi kung isang artist lang ang maggawa dyan, matagal siya gawin. Siya yung magawa sa motion graphic, siya yung magawa sa 3D animation, siya yung magawa sa effects, siya yung magawa sa compositing. So, matagal siya gawin kasi siya lang isa gumawa ng lahat. So, kailangan kung ano mang makikita doon sa basic shot, example, doon sa basic shot is merong eksena ng motion graphics, then meron ding eksena ng 3D animation, then meron ding eksena ng effects na power effects or destruction effect. So meron ng mga tao nga naka-assign dyan sa trabaho na yan. So ibang tao yung magtrabaho sa motion graphics, then iba yung tao yung magtrabaho sa 3D animation, then iba din yung tao na magtrabaho sa paggawa ng effects. So kung ano yung mangyayari doon sa basic shot, marami yung tao ang magawa dyan, din sabay nila gawin yan lahat. So habang ginagawa yung motion graphics sa ibang tao is sabay naman ginagawa yung effects doon sa ibang tao din. Then habang ginagawa yung effects sa ibang tao is sabay naman ginagawa yung 3D animation doon sa ibang tao. So magkasabay yan. So kung ano yung makikita natin na eksena doon sa basic shot, kung meron ng motion graphics doon o 3D animation o effects is iba-ibang tao yung ma-assign dyan at sabay nilang gawin yan para mapadali yung pagtapos sa basic shot. So yan yung rason bakit kailangan ng maraming tao yung magawa sa basic shot para madali matapos yung basic shot. Ganon. Din ang rason bakit maraming software na gamit sa paggawa ng basic shot. Din ang rason dyan kasi yung mga software kasi is iba-iba ang katangian nila. Tulad sa Autodesk Maya, magaling siya sa 3D animation, rigging ang animation. So, kaya doon talaga gagawin sa Autodesk Maya yung 3D animation kasi mas magaling sa 3D animation yung Autodesk Maya. So, yung Udemy, hindi siya masyadong magaling sa rigging ang animation, yung Udemy. Kaya doon gagawin yung 3D animation sa Autodesk Maya, hindi sa Udemy. Then, yung Udemy, mas magaling sa 3D simulation sa paggawa ng water, fire, explosion, smoke, destruction effect, demolition effect at iba pang klaseng effect. So magaling yung Udemy na software sa paggawa ng 3D simulation effects. Kaya't hindi maganda gawin doon sa Autodesk Maya yung 3D simulation effects kasi yung Autodesk Maya ay hindi siya masyadong magaling sa 3D simulation effects. Kaya doon talaga gagawin sa Udemy yung paggawa ng 3D simulation effects. Ganon. Then ang software na mas magaling sa motion graphic is Adobe After Effects. Then yung
VFX compositing is mas magaling yung Nyok sa VFX compositing. Yung mga high-end VFX compositing, yung mga marami ng files na i-compositing is mas magaling yung Nyok kaysa Adobe After Effects. Kaya't hindi pwede gawin doon sa Adobe After Effects yung VFX compositing na marami ng files na i-compositing. Kaya't doon siya sa Nyok gawin na software yung VFX compositing na marami ng file na i-compositing, kasi mas magaling yung Nyok na software sa VFX compositing na marami ng i-compositing na file na kaya niya i-handle yung mga complex scene. So yan yung dahilan bakit doon sa VFX shot is maraming software na gagamitin, kasi yung mga software kasi is iba-iba yung katangian nila. Then take note lang ha, ang tinutukoy kong Nyok ang gagamitin nila for VFX compositing doon sa ibang bansa sa paggawa ng Hollywood movie like DC or Marvel. Sa ibang bansa ang tinutukoy ko sa Hollywood movie, hindi dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, ang paggawa ng movie, ang ginagamit nila na compositing software is Adobe After Effects. Kasi mas marami yung user dito sa Adobe After Effects sa Pilipinas. Bihira lang yung gumagamit ng Nyok dito sa Pilipinas. Then take note lang, yung paggawa ng movie, yung workflow sa Avid Media Composer na video editing software at Nyok na compositing software at Avid Pro Tools na DAW software is smooth lang yung workflow dyan sa tatlong software na yan. Kasi hindi na kailangan na hahanapin pa nila yung files tapos i-import, kasi ang sistema dyan is i-link lang nila, i-link. Example, meron nakalagay na video sa Avid Media Composer na video editing software na yun na video is VFX shot yun na hindi pa natapos, na kailangan ipasok pa yun sa Nyok na software para doon gawin yung VFX compositing. So yung video na nandun sa loob ng video editing software na Avid Media Composer ay i-link lang yun sa Nyok na software. So pag malink na yun sa Nyok na software, pag open sa Nyok na software is automatic yun mapasok yung video sa Nyok na software. Ganon. Then gagawin na sa Nyok na software yung VFX compositing para sa VFX shot na yun. Then pagkatapos gawin sa Nyok na software yung VFX compositing, then i-render sa Nyok na software. Pag render doon sa Nyok na software is automatic yun papasok balik doon sa Avid Media Composer, na hindi na kailangan gawin sa Avid Media Composer na hahanapin pa yung VFX video na gawa ng Nyok na software para i-import doon sa Avid Media Composer. Kasi automatic na yan balik doon sa Avid Media Composer, kasi nakalink na yon na file. Ganon. Din yun na VFX shot na yon na bumalik na sa Avid Media Composer, then siyempre kailangan yon lagyan ng sound effect. Din kung ang mangyari yung mga files nila sa sound effect nila ay hindi fit doon sa VFX shot na yon, so kailangan na mag-record talaga sila ng sound effects para sa VFX shot na yon. Then doon gawin yung pag-record ng sound effect doon sa Avid Pro Tools na DAW software. So ang gagawin lang sa Avid Media Composer ay i-link lang yun na video doon sa Avid Pro Tools na software. So pag open doon sa Avid Pro Tools is mapasok na yun yung video doon sa Avid Pro Tools. Ganon. Pero yung video doon na makikita sa Avid Pro Tools is for reference lang yun, para lagyan ng sound effect doon sa Avid Pro Tools. Kasi mag-record ng sound effect doon sa Avid Pro Tools para sa sound effect sa video na yon. Then pagkatapos gawin yung sound effect sa Avid Pro Tools is i-save yun. Pag save yun is automatic yun balik pasok sa Avid Media Composer na video editing software. So ang mangyari na yung video na nandun sa Avid Media Composer is malagyan na siya ng sound effect automatic. Pero yung sound effect na nakalagay doon is ginawa yun sa Avid Pro Tools. Ganon. So ganyan lang yung workflow dyan. Smooth lang yan. I-link lang yan. Then take note lang yung Avid Media Composer na software at Avid Pro Tools na software ay iisang company lang ang may-ari dyan sa dalawang software na yan. So ang may-ari sa dalawang software na yan is yung Avid na company. Ganon. Yung may-ari sa website na avid.com. Ganon. Kaya smooth lang talaga ang workflow dyan sa dalawang software na yan, sa Avid Media Composer at sa Avid Pro Tools. Ganon. Take note lang. So anyway, para maintindihan niyo ng mabuti yung paliwanag ko dito, panoorin lang ninyo yung video ko sa part 7 kasi pinaliwanag ko yan ng mabuti doon, na i-link lang nila yung files para hindi na siya hassle. Then lahat ng computer nila is nakalan yan, nakalan or meron sila
nilang server na doon lang na-connect yung lahat ng desktop computer nila sa iba't ibang department para mayroon silang communication lahat ng desktop computer nila. Para pwede nilang i-link lahat ng file nila doon sa ibang desktop computer sa iba't ibang department, or pwede nilang i-share lahat ng file nila doon sa ibang desktop computer sa iba't ibang department. Ganon. So panoorin lang ninyo yung video ko sa part 7 para maintindihan ninyo na mabuti yung ibig sabihin ko dito. Ganon. So ilagay ko sa comment or sa description sa video ko na ito yung video ko sa part 7. Then klaruhin ko lang. So kung meron mang makita sa video na ito na tao na walang alam sa paggawa ng movie o hindi nag-research sa paggawa ng movie, then sasabihin niya nga itong sinasabi ko dito ay fake news daw kasi bakit pa kailangan ng maraming software? Di ba pwede nga isang software lang ang gamit sa paggawa ng movie? So ang paniniwala niya is isang software lang ang gamit sa paggawa ng movie. Pero possible naman na maaring makagawa ng movie na isang software lang ang gamit kung yung paggawa ng movie is hindi na maarte, na yung movie na yun is wala ng effects, puro lang salita nga eksena, hindi na gumagamit ng green screen or walang involved na CG or mga 3D render. Yung movie nga simple lang talaga, puro salita lang, walang eksena na mga effects. Kasi pag ang movie meron ng effects, hindi pwedeng isang software lang ang gamit na video editing software lang. Hindi nang isang dahilan pa dyan bakit marami yung software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Kasi wala pang nagawa na software na all-in-one siya, na meron siyang 3D program, meron siyang compositing program, meron siyang video editing program, meron siyang DAW program. So wala pang nagawa na ganyang klaseng software na all-in-one siya na pwede nang itapat sa ibang 3D program, sa ibang video editing program, sa ibang compositing program at sa ibang DAW program. Ganon. Kaya't yung paggawa sa movie sa Hollywood is marami talagang software na gamit dyan. Ganon. Yan yung rason. Pero soon kung mayroon nang magawa na all-in-one na software, pero ang mangyari is yun na all-in-one software ay hindi niya mapantayan yung galing sa Nyok na compositing software, then hindi niya napantayan yung galing sa Udemy na 3D program at Autodesk Maya na 3D program, at hindi niya napantayan yung galing sa Adobe Premiere Pro na video editing software at Avid Media Composer na video editing software, at hindi niya napantayan yung galing sa Avid Pro Tools na DAW software at sa FL Studio na DAW software. So useless pa rin yung software na yun na all-in-one. So mas mabuti na gumagamit na lang ng iba-ibang klaseng software kaysa gumamit sa all-in-one na software na pangit naman ang result. Ganon. Then take note lang, ang mayroon lang karapatan manghusga sa akin kung tama ba ako o mali sa sinasabi ko dito is yung mga tao na nandun sila sa paggawa ng movie, involved sila sa paggawa ng movie, lalong-lalo na yung mga tao na naggawa sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. Ganon. So mas mabuti na ang tanungin yung mga tao na involved sa paggawa ng Hollywood movie doon sa ibang bansa. Ganon. Then nice ko lang klaruhin yung video ko sa part 36, yung topic tungkol sa Weta Digital na company nga nagagawa ng VFX sa movie sa Hollywood is pinalitan siya ng pangalan, ginawa ng Weta Effects yung pangalan sa company nila, na yung Weta Digital na company at Weta Effects na company ay same lang sila. So doon sa video ko sa part 36, may video ako doon na pinanood na ang title Avatar The Way of Water VFX Breakdown Dive In with Weta Effects. Din ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na pangalan Foundry. Yan yung Foundry na YouTube channel, sila yung may-ari sa Nyok na software. Then dito sa video na ito, kung panoorin natin ito, meron tayong makikita dito na tao na kalbo na ang pangalan Sam Cool. Then doon sa part 36 na video, hindi ko napakita nga yung movie ba na Avatar Part 2 The Way of Water is meron bang sample na makalagay na pangalan doon sa ending na movie. Ganon. Di ngayon, ipakita ko yan sa inyo. So bago ko yan ipakita ko muna yung mga part nga merong makalagay na Weta Effects na company. Kasi ito na video na ito, pinag-usapan nila dito kung paano ginawa yung Avatar Part 2 The Way of Water sa company na Weta Effects. Na ang gamit nila na compositing software sa company na Weta Effects sa paggawa ng VFX sa movie na Avatar The Way of Water
Water, ang gamit nila na compositing software is Nyok na software. So yung full movie sa Avatar The Way of Water, so dinownload ko din habang play ko yung video sa video player gamit ang BLC media player na software. So dito sa 3 hours and 4 minutes and 18 seconds, so meron tayo makikita dito na pangalan sa company na Wita Apex. Pero ang nakalagay dito ay hindi sample kasi Eric Sindon ang nakalagay dito. Then dito naman sa 3 hours and 6 minutes and 18 seconds, so meron nakalagay dito na company na Wita Apex. Pero dito walang nakalagay na pangalan na sample. Ganon. Pero dito sa 3 hours and 9 minutes and 25 seconds, so dito meron nang makikita tayo na pangalan dito na sample. So yan o. So nakalagay dito Associate BPX Supervisor Sample. Pero dito ang nakalagay dito is Sequence BPX Supervisor with Apex. So medyo malito tayo kasi dito nakalagay dito sequence, din dito associate. Pero sa aking paniniwala talaga 100%. So ano mang nakalagay dito na pangalan na sample sa ending ng movie sa Avatar The Way of Water is yan na tao ay siya yung tao na makikita sa video na ito na ang nakatitle Avatar The Way of Water BPX Breakdown Dive in with Apex. Ganon. Na itong kalbo. Siguro kaya't ang nakalagay dito is Associate BPX Supervisor. Siguro siya yung nag-associate sa sequence sa BPX sa movie. Ganon. Kaya't ang nakalagay dito Sequence BPX Supervisor. Ganon. Then nice ko lang klaruhin dito na part. So dito ang nakalagay dito Wita Apex LTD. Meron siyang karugtong na LTD. Pero nice ko lang klaruhin, ang totoong pangalan ng talaga sa company nila is Wita Apex. So mayroon lang yang rason bakit dinugtungan niya ng LTD. Ganon. Kasi dito na part, ang nakalagay naman dito na Wita Apex is walang kalugtong na LTD. Then dito, small letter lang ang nakalagay dito. Pero dito, big letter na, then meron na karugtong na LTD. So, ang totoong pangalan ng talaga sa company nila is Wita Apex. So, mayroon lang yang rason bakit dinugtungan niya ng LTD. Ganon. So anyway, kung interesado kayo malaman yung punot dulo kung bakit yung company na Wita Digital ay pinalitan ng pangalan na Wita Apex, so panoorin lang ninyo yung video ko sa part 36 at yung video ko sa part 52 at yung video ko sa part 53. So yung link sa mga video ko na yan ay ilagay ko sa comment o sa description sa video ko na ito. So anyway, nice ko rin karuhin yung video ko sa part 48. So dito sa video na ito, sa part 48, nagbigay ako ng video reaction dito sa video na ang nakatitle which software is used for BPX, na naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan BPX Geek, na mayroon na itong subscribers na 126,000 subscriber. At nice ko rin karuhin yung isang video ko, yung video ko sa part 17, yung nagbigay ako ng video reaction sa video na ang nakatitle What Software Makes the Best BPX, na ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Frame Focus, na ito na YouTube channel mayroon na itong subscribers na 5.7 million subscribers. So, marami na itong subscriber itong YouTube channel na ito. So nice ko lang klaruhin itong dalawang video na ito. Ang pinag-usapan nila dito is tungkol sa BPX lang na software. Hindi kasali pinag-usapan dito yung video editing software at DAW software. Anon. Kaya't kung panoorin itong dalawang video na ito, never nila binanggit sa dalawang video na ito yung mga video editing software at yung mga DAW software. Kasi ang pinag-usapan lang nila dito yung mga BPX software. Kaya sa dalawang video na ito, merong nakatitle na BPX. At meron ding nakalagay na software kasi ang pinag-usapan lang nila dito is mga BPX software lang. Ganon. Kaya hindi nabanggit dito sa dalawang video na ito yung video editing software at DAW software. Kasi ibang kategory kasi yan eh. Yung video editing software at DAW software is ibang kategory sila. Hindi sila kasali sa kategory sa mga BPX software. Hindi pwede isama yung video editing software sa kategory sa mga BPX software. Ganon. Kaya't hindi ito fake itong dalawang video na ito. Kasi ang dahilan bakit hindi nila nabanggit dito yung video editing software at DAW software kasi ang pinag-usapan lang nila dito yung mga BPX software. Ganon. Then take note lang, kapag ang pag-usapan lang is mga BPX software lang, doon talaga mangyayari yung last na gawa dyan doon sa compositing software like Nyok na software or Adobe After Effects na software. Kapag pag-usapan lang ay yung mga BPX software. Ganon.
Kaya't hindi yun fake yung sinasabi dito sa video na ang nakatitle, What Software Makes the Best VFX. Pero kapag kasali na pinag-usapan yung video editing software is ang mangyayari na dyan na last na gawa is doon talaga yan magaganap yung last na gawa, yung final render sa video editing software. Kasi yung gawa na VFX sa compositing software is ipasok pa yun sa video editing software. Doon na siya lagyan ng sounds. So nandun talaga sa video editing software yung final render talaga. Na pag render yan na yung full movie ready to release na sa sinyan. Ganon. Then nice ko lang klaruhin itong dalawang video na ito. So kung panoorin ninyo itong dalawang video na ito, marami silang software na binanggit para sa paggawa ng VFX sa movie. Then para sa aking pag-intindi, ang tinutukoy dito sa dalawang video na ito na software na gamit sa movie is yung mga software na gamit sa Hollywood movie na hindi international ang tinutukoy dito sa dalawang video na ito. Kasi ang tinutukoy dito sa dalawang video na ito ng mga software is yan yung mga software na gamit sa Hollywood movie. Hindi international, hindi sa lahat ng bansa. Anon. Din kung sasabihin ninyo na international ang ibig sabihin dito sa dalawang video na ito, na i-consider ninyo nga lahat ng bansa ang tinutukoy sa dalawang video na ito na gamit ng mga software sa paggawa ng movie, then sabihin ninyo na fake itong dalawang video na ito kasi sa Pilipinas hindi naman Nyok ang ginagamit na compositing software kasi Adobe After Effects naman ang ginagamit na compositing software sa Pilipinas. So kung sino yung magsabi-sabi ng ganyan is bobo lang yung magsabi-sabi ng ganyan. Kasi wala namang sinasabi sa dalawang video na ito na all countries. Wala silang sinasabi na ganyan. Wala silang sinasabi na lahat ng bansa is ganyan yung ginagamit na VFX software sa paggawa ng movie. Wala silang sinasabi na ganyan dito sa dalawang video na ito na binigyan ko ng video reaction. Wala. So dito sa dalawang video na ito, hindi nila sinabi yung all countries na words kasi hindi maiwasan na ibang software yung gamit sa ibang bansa. Kasi sa lahat ng mga software na gamit sa Hollywood, mayroon kasing tulad nila ng software na pwedeng yun ang gamit nila. Katulad dito sa Pilipinas, ang gamit na compositing software is Adobe After Effects. So kaya't kung sabihin niyo nga international ang tinutukoy dyan, is wala pa rin kayong karapatan na magsabi-sabi na all countries ang ibig sabihin sa dalawang video na ito. Kasi mayroon namang mahirap na bansa na hindi nila afford yung mga mahal na software na gamit sa Hollywood. Tulad ng Nyok na software, mahal yan. Hindi yan afford sa lahat ng VFX artist sa Pilipinas. Ganun. Kaya't mas mabuti gumamit na lang ng Adobe After Effects. Kasi mura lang yung Adobe After Effects. So malamang yung mahihirap na bansa, Adobe After Effects ang ginagamit na compositing software sa paggawa ng movie. Din yung mayayaman na bansa, Nyok na software ang ginagamit na compositing software sa paggawa ng movie. Ganon. Then, nais ko lang klaruhin yung sinabi sa video na ito na nakatitle, Which software is used for VFX. May sinasabi siya nga yung Nyok na software is industry standard. Then, nais ko lang klaruhin, para sa aking pag-intindi, ang tinutukoy niya doon na industry standard is yung industry standard sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. Ganon. Hindi yung international. So, uulitin ko, para sa aking pag-intindi sa industry standard, hindi yan pwede i-consider na international na ang ibig sabihin dyan sa industry standard. Kasi maaari naman mangyari na bawat bansa ay iba-iba yung industry standard nila na software. Ganon. Katulad dito sa Pilipinas, ang industry standard dito na compositing software is Adobe After Effects. Pero doon sa ibang bansa, sa paggawa ng Hollywood movie, ang industry standard nila na compositing software is Nyok na software. Ganon. So, kung sino yung mga tao na magsabi-sabi na ang ibig sabihin sa industry standard is pwede na i-consider na lahat ng countries na ang ibig sabihin. So, mali yan. Bubo lang yung magsabi-sabi ng ganyan. Kasi pwede mo lang sabihin na all countries ang ibig sabihin doon kapag sasabihin na all countries is, this is the industry standard. Ganon. Kung merong ganyan sasabihin na all countries, so masasabi mo na buong bansa talaga. Pero kung ang ginamit na words lang ay industry standard, so hindi mo yan pwede i-consider na all countries na ang ibig sabihin dyan. Kasi maaaring sa iba't ibang bansa is iba-iba yung industry standard nila na software. Ganon. Turuhin ko lang.
So anyway, panoorin ko ulit itong dalawang video na ito. So unang panoorin ko itong video na ang nakatitle What Software Makes the Best VFX. So itong video na ito is maraming binanggit sa video na ito na mga software sa paggawa ng VFX sa movie. Pero habang panoorin ko to is i-shortcut ko na to. Doon ko na panoorin yung binanggit niya yung anong gamit na compositing software. So diretso na ako manood sa 6 minutes and 24 seconds. Okay? Compositors take all the CG components for each department and combine them with matte paintings and live action footage to create the final shot. Nuke by Foundry is the most popular and the most widely used. A similar software is Fusion by Blackmagic Design, but it is far less popular. After Effects by Adobe is also used, but mainly for TV advertisement compositing or motion graphics, because its layered-based system is too limited for major movie productions. So yan. Then ito naman isang video ang panoorin ko na ang nakatitle Which Software is Used for VFX. So itong video na ito is maraming binanggit sa video na ito na mga software sa paggawa ng VFX sa movie. Pero habang panoorin ko to is i-shortcut ko na to. Doon ko na panoorin yung binanggit niya yung anong gamit na compositing software. So diretso na ako manood sa 8 minutes and 41 seconds. So play. Compositing. Currently, there's only one major software used for compositing at almost any VFX company, Foundry Nuke. Nuke is a node-based digital compositing application. This is the industry standard. Its beginnings reach to 1993, when it was developed at Digital Domain as their in-house compositing tool. Years later, it was made publicly available. Currently, it's developed by Foundry. Nuke won an Academy Award for Technical Achievement in 2001. A similar software, however far less popular, is Blackmagic Design Fusion. If any of you is thinking, what about Adobe After Effects? The answer is no, Adobe After Effects is not used at VFX houses. At least not for most of the major movie production. You can find After Effects used for motion graphics or TV advertisement compositing. However, its layered-based system is too limited for complex compositing tasks. Din take note lang, ang sinasabi sa dalawang video na ito na kasintulad sa Nuke na software is yung Fusion na software. So kaya VFX software talaga ang tinutukoy sa dalawang video na ito. Kasi yung Fusion na software is compositing software yan. Then yung compositing software na bilong yan sa VFX software. Ganon. Kaya hindi pwede na i-consider siya na kasali na yung video editing sa tinutukoy sa dalawang video na ito. Kasi dahil meron ng pagbabago na nangyari. Kasi yung DaVinci Resolve na video editing software at Fusion na compositing software ay pinag-isa na. So hindi pwede na i-consider natin na ganyan. Kasi Fusion naman yung binanggit niyang pangalan. So masasabi lang natin na kasali na yung video editing sa tinutukoy sa dalawang video na ito kung binanggit niya yung DaVinci Resolve na pangalan sa software. Then maaari din na habang ginawa pa itong dalawang video na ito is hindi pa nangyayari yung update na pagbabago na yung DaVinci Resolve na video editing software at Fusion na compositing software ay pinag-isa siya. Anon. So nais ko lang klaruhin. So ulitin ko, tandaan ninyo na ang pinag-usapan ko dito na topic is kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Anon. Kaya para sa aking pananaw, ang meron lang karapatan na magbigay ng opinion sa video ko na ito kung totoo ba yung sinasabi ko sa video na ito or fake ba. Ang meron ng karapatan na magbigay ng opinion na valid yung opinion nila na pwede ninyong paniniwalaan yung opinion sa mga tao na yun is yung mga opinion sa mga VFX artist sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. Ganon. Then, anumang opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood ay invalid yun. Hindi natin yun pwedeng gawing 100% na basihan. Ganon. Kasi kung kunwari kasukasuhin natin yan, dalhin natin ito sa korte, then sasabihin ng mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood na sasabihin nila na mga fake daw yung mga software na binanggit ko sa video ko na ito.
So, para sa aking pananaw, hindi maging valid yung opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood. Kasi ang pinag-usapan ko naman dito na mga software is kung ano yung mga software na gamit sa Hollywood movie. Ano? Then, yung gawa na VFX sa Pilipinas is hindi pa nila magaya yung mga mahihirap na VFX sa Hollywood movie. So, ang magaya lang sa Pilipinas is yung mga simple VFX lang sa Hollywood movie. So, ang layo pa talaga ng Pilipinas kung ikumpara sa VFX sa Hollywood movie. Ganon. Kasi kung totoo pa nga, pareha lang ng software na gamit yung Pilipinas at yung Hollywood movie is dapat magaya sa Pilipinas yung gawa na VFX sa Hollywood movie. Ganon. Kaya hindi talaga maging valid yung opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood. Ganon. Kasi ang tunay na basihan dyan para malaman kung mga fake ba yung mga software na binanggit ko sa video ko na ito at kung fake ba yung mga software na binanggit sa dalawang video na ito na binigyan ko ng video reaction is kailangan na i-research sa internet kung mga fake ba yung mga software na ito na hindi talaga ito ginagamit sa movie. Ganon. Kasi mayroon namang mga website na legit nga nagbibigay ng legit na impormasyon, hindi fake yung impormasyon na ilalabas nila kung mag-research tayo. Katulad ng Wikipedia na website, nagbibigay siya ng legit na impormasyon. Then katulad din sa Google AI mode, nagbibigay siya ng legit na impormasyon. So kung magre-research tayo sa Google, then malalaman natin na yung lumalabas na impormasyon sa Google is galing siya sa Google AI mode kapag mayroong makalagay na AI overview. Ganon. Then medyo nakakalito lang itong Google AI mode sa hindi pa nakakaalam kasi kapag ang i-research mo sa Google, yung ni-research mo ay marami siyang impormasyon na nakalagay doon sa internet sa iba't ibang website. Example, yun na impormasyon is mga 20 yun na impormasyon na nakalagay sa internet sa iba't ibang website. So kapag paulit-ulit mo i-click yung research is magbago-bago yung wording na ilagay doon. So ang dahilan doon bakit magbago-bago yung wording na ilagay doon kapag paulit-ulit i-click yung research na icon kasi yung 20 nga impormasyon nga nandun sa internet sa iba't ibang website is ipalit-palit yun ilagay sa Google AI mode kapag paulit-ulit natin i-click yung research na icon. Ganon. Pero kasing tulad lang ng ibig sabihin, magkaiba lang ng wording ng konti na ginagamit. Ganon. Pero kapag ang i-research mo is isa lang yung impormasyon nga nakalagay doon sa internet sa website ay hindi talaga yan magbago-bago yung wording na lalabas sa impormasyon. Ganon. Kapag paulit-ulit i-click yung research na icon, so ganyan yung Google AI mode. Ganon. Pero ma-sure natin 100% na anumang ilalabas na impormasyon sa Google AI mode ay legit yan talaga. Kasi ang may-ari dyan yung Google na company. Kasi hindi maggawa-gawa ng fake news yung Google na company. At saka meron na yung advanced na technology para ma-filter niya anumang mga fake na impormasyon. Kung ano yung fake na impormasyon ay hindi niya yon ilalabas. Then anumang impormasyon na legit na nasasagap niya sa iba't ibang website ay yan lang talaga ang ilalabas niya sa Google AI mode. Legit lang ang ilalabas niya, hindi fake. Ganon. Kasi advanced na yan. Meron na siyang AI. Ganon. Then ang pinakatibay na paraan doon sa korte para malaman kung fake ba yung mga binanggit ko na mga software sa video ko na ito or kung fake ba yung mga software na binanggit sa dalawang video na ito na binigyan ko ng reaction is kailangan itanong doon sa mga tao na mga VFX artist sa paggawa ng movies sa Hollywood doon sa ibang bansa. Kung fake ba yung mga binanggit ko na mga software sa video ko na ito or kung fake ba yung mga software na binanggit sa dalawang video na ito na binigyan ko ng reaction, ganon. Then kung ano yung opinion sa mga VFX artist sa Hollywood movie doon sa ibang bansa, so yan yung paniniwalaan natin. Yan yung gawing basihan natin kung matalino tayo, hindi tayo bobo. Ganon. Kasi kung dalhin natin yan sa korte, sigurado ako na yan yung paraan sa korte para malaman nila kung fake ba yung mga binanggit ko na mga software sa video ko na ito or kung fake ba yung mga software na binanggit sa dalawang video na ito na binigyan ko ng reaction, ganon. Then, anumang opinion galing sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is anumang opinion nila ay hindi yun pwedeng gawing 100% na paniniwalaan natin kung matalino tayo. Kasi yung mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is wala silang sapat na credential para maging valid yung opinion nila. Ganon.
kasi wala pa silang experience sa Hollywood. Then, ang pinag-usapan ko sa mga video ko is mga software na gamit sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. Okay sana kung VFX artist siya sa Pilipinas pero nakatrabaho na siya sa Hollywood movie. Pero kung hindi pa siya nakatrabaho sa Hollywood movie doon sa ibang bansa ay hindi talaga maging valid yung opinion niya. Then, di porkit sinasabi ko yan ay minaliit ko yung mga VFX artist sa Pilipinas kasi yan talaga yung nararapat na gawin natin. Kasi ang pinag-usapan ko dito sa mga video ko is kung ano yung software na gamit sa Hollywood movie. So yan yung pinag-usapan natin dito, Hollywood, doon sa ibang bansa, hindi yung Pilipinas, ganon. Then isa pa dyan, yung gawa na VFX sa Pilipinas ay hindi pa nila napantayan yung gawa na VFX sa Hollywood. Kaya wala talagang sapat na credential yung mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood para maging valid yung opinion nila, ganon. Then may nirecommend ako na Pinay VFX artist doon sa ibang bansa sa Hollywood na pwede ninyong tanungin, yung nabanggit ko sa nakaraang video ko, si Joan Belen. So ilagay ko lang sa comment or sa description yung video ko sa part 10 at part 11 kasi dyan sa video na yan pinag-usapan ko si Joan Belen at yung mga video niya nga naka-upload sa YouTube sa ABS-CBN News kasi nabalita ito sa ABS-CBN News. Ito si Joan Belen na siya ay Pinay VFX artist doon sa Hollywood sa ibang bansa. Ganon. I mean, I do have the experience, but ang sabi nila, wala ka naman experience sa Hollywood. So, how is that gonna be different? Yung pong software na inaaral ko, pagdating ko doon, first time kong gamitin. Kaya klaruhin ko lang kung sino yung maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood tungkol sa mga video ko na ang pinag-usapan ko sa mga video ko is tungkol sa mga software na gamit sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. So kung meron mang maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is yan ang mga tao na yan is mga bobo yan. Pinanganak yan na walang otak. Then kung sino yung maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa paggawa ng Hollywood movie doon sa ibang bansa sa Hollywood is yan ang mga tao is matalino yan, hindi yan bobo, ganon. Din kung sakali lang no, kung sakaling mayroong VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood na sabihin niya nga fake daw yung mga software na binanggit ko dito sa video na ito na hindi daw yan ginagamit sa paggawa ng Hollywood movie, lalo na itong Nyok na software sabihin niya nga fake daw ito, hindi daw ito ginagamit as a compositing software sa paggawa ng Hollywood movie kasi ang ginagamit daw na compositing software sa mga big budget Hollywood movie is Adobe After Effects daw. Then ang Nyok na software is fake daw. Then alam ko na ang gawin nila nga ebidensya dyan. Ang gawin nila nga ebidensya yung video ni Andrew Kramer nga dinemonstrate nila yung paano nila ginawa yung hologram sa Star Wars Across the Weekend. Pero pininiwanag ko na yan doon sa nakaraang video ko sa part 4 na yung team ni Andrew Kramer doon sila lang yung may gawa sa motion graphics na hologram. Kasi yung hologram is part yan sa motion graphics na gawa. Hindi nang patunay dyan na hologram talaga yung ginagawa nila sa movie na yon kasi nag-shoutout pa si Andrew Kramer sa team nila. Sinabi niya nga, quick shoutout to Star Wars hologram team. A quick shout out to the Star Wars hologram team. Jace Hansen's actually in the audience, good friend of mine. So yan, din ang nakatitle sa video na yon na naka-upload sa YouTube, merong nakalagay sa title na hologram, ganun. Hologram talaga ang tinutukoy doon, nagawa nila sa team ni Andrew Kramer. So yung team ni Andrew Kramer doon, is sila lang yung may gawa sa motion graphics. So yung department sa team nila Andrew Kramer is department sa motion graphics, ganun. Kaya hindi sila lahat yung may gawa, ganun. Kasi iba't ibang department yan. Ibang department yung na-assign sa 3D simulation sa paggawa ng effects gamit ang Houdini na software. Then iba yung department nga na-assign sa paggawa ng 3D modeling, animation ang rigging gamit ang Autodesk Maya na software. Then ibang department yung na-assign for main VFX compositing gamit ang Nyok na software. So iba't ibang department yan, iba't ibang team, ganon. So para ma-organize at mapabilis ang trabaho. Kaya imposible talaga na masasabi natin na yung team ni Andrew Kramer doon sa Star Wars Across the Weekend na movie is sila yung may gawa sa lahat. So bobo lang yung tao na magsabi-sabi na yung team ni Andrew Kramer doon is sila yung may gawa sa lahat. So bobo lang yung magsabi-sabi ng ganyan, din bobo lang din yung maniwala sa kanya, ganon. Din ang patunay dyan na hindi yung team ni Andrew Kramer yung may gawa sa lahat kasi ang nakita doon sa picture is 7 lang sila nga tao. Pero kung tingnan mo yung ending sa movie,
sa Star Wars A Force Awakens na movie na nakalagay na yung mga credit sa mga tao na involved sa paggawa sa movie na yun is napakaraming pangalan sa tao nga nakalagay doon. So kung team lang ni Andrew Kramer yung may gawa doon, isa na konti lang yung mga pangalan na nakalagay doon sa ending ng movie. Ganon. Di nang patunay din na hindi talaga sa Adobe After Effects ginanap yung final VFX compositing kasi habang dinemonstrate ni Andrew Kramer paano niya ginawa yung hologram sa VFX shot sa movie na yon, hindi naman niya napakita yung lahat ng element, lahat ng file sa VFX shot, hindi niya napakita yung final VFX compositing sa VFX shot na yon na mapakita niya lahat ng element layer by layer. So hindi niya napakita yon ni Andrew Kramer dito sa video na ito. So kung sakaling mayroon talagang VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood, na sabihin niya nga mga fake yung mga software na binanggit ko dito sa video na ito, lalong-lalo na itong Nyok na software. Then kung mayroong mga tao na magsabi-sabi ng ganyan na VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood, sa tingin ko marami talagang mga tao na maniwala sa kanya, lalong-lalo na yung mga tao sa Pilipinas. Ganon. Kasi marami kasing bobo sa mundo kasi. Ganon. Kung sino yung maniwala sa kanya is mga bobo yun katulad niya. Ganon. Ganon lang kasimple. Then kung sakaling yung mga bobo na tao na naniwala na fake daw yung mga software na binanggit ko sa video ko na ito, then kung mangyari na tatanungin na nila yung mga legit na VFX artists na nagawa sa mga big budget Hollywood movie doon sa ibang bansa, yun na ang tatanungin nila. Sure ako na ang sagot sa mga VFX artists sa nagawa ng mga movie sa Hollywood, sure ako na ang sagot nila is tama ako. Ganon. Sa mga binanggit ko na software sa video na ito. Lalong-lalo na itong Nyok na software. Sasabihin talaga nila na itong Nyok na software is legit talaga to na compositing software na ginagamit sa mga big budget Hollywood movie as a compositing software. Itong Nyok na software sa paggawa ng high-end VFX compositing sa VFX sa movie. Ganon. Then doon lang nila ma-realize na maling akala sila nung tinanong na nila yung mga VFX artists na naggawa sa mga big budget Hollywood movie doon sa ibang bansa. Ganon. Then doon din nila ma-realize na pinanganak sila na bobo talaga. Then kung malas-malasin pa, wag naman sana, so maring magbigti sila kasi napahiya sila kasi mali pala sila. Ganon. Okay right, so meron lang akong gustong klaruhin, no? Disclaimer lang. Di porket ang tinapi ko sa video is tungkol sa mga software na gamit sa Hollywood movie, is i-consider na ninyo na sasabihin ninyo na nagpakilala daw ako na isa daw akong magaling na VFX artist kasi itinuro ko daw kung ano yung mga software na gamit sa Hollywood movie. So kung sino mang magsabi-sabi ng ganyan na i-consider na ganyan, so tanga lang yung magsabi-sabi ng ganyan, no? Bobo, ganon. So klaruhin ko lang, disclaimer lang na hindi ko po sinabi na magaling ako na VFX artist. Disclaimer lang, hindi ko yan sinabi. Klaruhin ko lang. Din ang tanong dyan kung VFX artist ba ako o hindi is no comment na ako dyan. Basta ang layunin ko lang dito sa video na ito is makatulong para malaman ng iba kung ano ba talaga ang gamit na software sa Hollywood movie. Then ngayon, magtanong kayo kung saan galing yung source ko, bakit nalaman ko kung ano yung gamit na mga software sa Hollywood movie. So, alam ninyo, kahit sinong tao, pwede ninyo malaman kung ano yung mga gamit na software sa Hollywood movie kung mag-research tayo ng mabusisi. Ganon. Then, gusto ko lang sabihin yung address ko. So, yung address ko, Distrito Punta Nasipit, Agusan del Norte, 8602, Caraga, Region 13, Mindanao. So, yung 8602, yan yung Nasipit chip code. Kasi yung lugar namin na ang pangalan Punta, ang lungsod namin dito Nasipit. Din yung Nasipit jeep code 8602. Din yung mayor namin sa Nasipit si Rosco Plaza. Din yung lugar namin sakop lang sa Caraga Region 13. Then siyempre sakop sa Mindanao to yung lugar namin. Then siyempre yung salita namin dito sa Mindanao, Bisaya yan yung salita namin. Kasintulad lang ng salita sa taga Visayas yung salita ng taga Mindanao. Pero dito sa video na ito is nagtagalog lang ako para maintindihan sa taga Luzon. Din yung bahay namin tapat sa Punta Elementary School. Din yung mga dikit sa bahay namin sa Mindanao Wards, tinatawag yan na silingan. So yung dikit sa bahay namin, yung apelido is Manso, then yung isa ang apelido Robles. Ganon. So kung nawirduhan kayo bakit sinabi ko pa yung address ko
kung saan yung bahay namin. So, nais ko lang klaruhin na mayroon akong personal na rason bakit kailangan na sabihin ko pa yung address ko. Di kung ano yung rason ko na yan, bakit kailangan sabihin ko yung address ko, sekreto na lang yan. Okay, right. So kung gusto ninyong panoorin yung mga full video sa mga video na pinanood ko dito, kasi cut yung pagpanood ko sa mga video na ito. So i-research lang ninyo ito sa YouTube kasi pinakita ko naman dito yung title niya sa mga video na ito at yung pangalan sa YouTube channel sa mga video na ito. Take note lang, mayroon akong naranasan na glitch sa YouTube. Din iwan ko kung yung nag-glitch ay hindi na yun babalik yung nag-glitch. Din yung naranasan ko na system glitch sa YouTube is habang panoorin natin yung video is yung logo or picture profile sa YouTube channel na yun is hindi siya makita. Ganon. Then minsan din pati yung pangalan sa YouTube channel niya ay hindi siya makita habang pinanood natin yung video na yun. So yung video mapanood ninyo pero yung pangalan sa YouTube channel niya na doon dapat makalagay sa ibaba ng video ay hindi makita yung pangalan sa YouTube channel sa ibaba ng video. Ganon. Pero kung palit ulit siya tingnan taga-araw is babalik na siya sa dati. Malagay na yung logo sa YouTube channel at pangalan sa YouTube channel. Ganon. So ito is pinaliwanag ko ito kasi kung i-research ninyo sa YouTube yung mga video na pinakita ko dito, then pag-research ninyo matitimingan na may glitch na mangyari kasi pag-research ninyo doon is hindi nakita yung picture profile o logo sa YouTube channel habang pinanood ninyo yung video na yon. So pagkamalan ninyo na hindi yon na YouTube channel na pinakita ko sa video ko, ganon. Or kung yung maranasan ninyo yung pangalan sa YouTube channel na yun ay nawala, hindi siya nakita kasi may ganyang klaseng glitch din. Then sasabihin naman niyo na yung YouTube channel na pinakita ko sa video ko ay hindi yon nag-i-exist. Ganon. So kaya pinaliwanag ko ito na glitch lang yan kapag ganyan yung maranasan niyo. So ang gagawin lang niyo dyan para babalik yan sa dati. So tingnan lang ninyo palit ulit yan taga-araw. Sure ako 100% na babalik din yan sa dati na malagay na yung logo or picture profile sa YouTube channel niya or mabalik na malagay yung pangalan sa YouTube channel niya kasi glitch lang yan, hindi yan permanent, babalik din yan sa original, ganon. So ang advice ko sa inyo, huwag kayong agad-agad maniwala sa unang naranasan ninyo habang ni-research niyo yon na video na yon kasi ang sistema sa computer ay sadyang nakakalito, pabago-bago at mayroong glitch, ganon. Kaya huwag kayong maniwala sa unang tingin lang ninyo kasi kailangan na doon kayo maniwala habang paulit-ulit na ninyong tiningnan. Ganon, take note lang para hindi kayo mamaling akala. So ulitin ko, siguro ito na yung last part sa series about Adobe After Effects versus Nuke. Ito na yung ending sa series. Okay, right, hanggang dito lang itong video na ito. Peace!